Good evening po sa lahat. First of all, I would like to welcome our guest for tonight, the National Commission for Senior Citizen Chairperson, Attorney Franklin Quijano. So first of all, Attorney, I would like to say thank you for accepting this interview. Alam ko pong napaka-busy yung tao at naglaan pa kayo ng oras para sa interview natin for tonight. Well, it's really an honor and a pleasure sa biyahe mo, Kin, to be with you, and I hope that I would be able to answer the questions parang masatisfy ko yung mga tanong. Sino-sino po ba yung makapag-avail ng social pension? Okay. Ang social pension ay naisabatas bilang Republic Act 9994. At ngayong bago pa, 22, may bagong batas nag-amend nito. So, ang RIP 7916. Ano ang basihan sa social pension? Ang pangalan ay pension. Sabi ng ibang nagbibayad ng kanilang mga health insurance, kami ay may pension dahil nagbayad kami ng health insurance. Ano ay pension? Yung lahat ng Pilipino na walang pension sa ibang pension program, ibang pension plan, yung sinasabing walang-wala ang may natumanggap sa social pension. Kaya social pension ang term. Now, ano yun? Ang definition ng social pension is yun po ang ibinibigay sa indigent senior citizens, yung mga frail, sickly, with disability, no visible means of support. Nahin natin, frail. Ano kaya ang Tagalog ng frail? Mahina. Mahina po. Tapos sickly. Ang sickly, ang Tagalog ay sakitin. Yung with disability, may kapansanan. And ang pang-apat, with no visible means of support, ay isang sitwasyon na kung saan walang-wala at walang mapagkunan ang isang senior citizen. Ano ang mga pagkukunan? Number one, pag may SSS ka, di may mapagkunan ka na support. So, pag may SSS ka, hindi ka kasali sa social pension, sa indigent senior citizen. SSSI, GSIS po. Tama po. GSIS, PIBAW, kung sundalo ka at may veterans benefits ka, at kung pulis ka at may retirement benefit ka, at kung may private ka, kung member ka na kung ano-ano, yung mga insular, yung mga, diba? So, kung may mapagkunan ka, may kita ka sa lupa, yung mga ganon, hindi ka kasali sa social pension for the indigent seniors. Ngayon, yung nakaraan ng mga taon, ang tinatanggap ng senior citizen na indigent ay 500 buwan-buwan. Sa pamamagitan ng Republic Act 11916, magiging 1,000 na po ito. Ang umpisa ng pagbayad ng 1,000 ay isang mahalagang bagay. Itong 11916 na nag-amend ng 999 ay naipasa noong July 30, 2022. Oo, ngunit ang naging malakig nito ay wala pong budget na ibinigay ng DBM yung panukala, yung batas na ito. Kaya, ginawa ng ating legislative branch, lalong-lalo na si Senator Amy Marcos, came in very strongly na dapat may allocation para sa batas na ito, maski wala pang pondo. Kaya nung nagawa natin ng IRR last December na pinirmahan ng NCSC last January at pinablish ng Official Gazette last March 6 to become final last March 21, ang batas ay naging buo na from the law, may IRR na at effective ito March 21. Kaya effective March 21 o sasabihin nating April, magiging effective na sana ang batas na ang 500 magiging 1,000. Ang kulang lang nito, Ken, ay budget. Wala pang pera na BM, Treasury at Department of Finance.
So sana po pagpasensyahan ng ating mga seniors na indigent na antayin yung pera na ipoproduce ng DBM, Treasury at Finance. Ngunit sa susunod na taon dahil sa ngayon, pinasa na yung pondo ng pangangailangan ng DBM at pag-uusapan na sa Senado at Kongreso, we are very hopeful and confident that from January 2024, magiging 1,000 na po ang maibibigay para sa indigent senior citizens. Okay po. Bali, attorney, may mga proposed na batas, di ba po, yung Universal Social Pension. May update po ba kayo tungkol doon? Nasa legislature pa po. Kaya yan po ang umiikot na lumalabas na fake news dahil akala ng mga seniors ay pumasa na ang batas na ito. Wala pa po, hindi pa po pumasa itong Universal Social Pension na nagpo-propose na lahat, whether may pension o wala, makakatanggap. Ngunit hindi pa po ito final, kaya wala pa pong batas na pumasa. In fact, may isa pang ngang batas sa na tinatawag na hindi pa pumasa, yung 25,000 at 80, 25 at 85, 90, 25, 95. Oo, amendment ito ng centenarian. Ngunit hindi po ito centenarian kasi ang centenarian ay yung 100 years old. So, ang batas na umiira sa ngayon para sa centenarian ay makakatanggap yung 100 years old ng 100,000. Yung mga proposal na nag-iiba-iba ay nasa diskusyon pa lang ng ating legislative branch. So hindi pa po ito final, kaya ito po ang sinasabing fake news pa lang. Sana po magkatotoo ito at sana i-follow up natin ang ating mga senador para sa ganon may pasa itong 25 for 80, 85, 1995. Lin 730, bakit po ayaw pensyonan ang 60 at kailangan daw po na 70? Sabi ng office sa province. May ganun po bang batas na kailangan 60 or 70? Wala po. Sa ngayon, ang namamahagi, like I said, ay ang DSWD pa. So, ito ay dapat natin itanong sa DSWD. Ang batas ay nagsasabi ang senior citizen ay 60 and above. Kung may 60 years old na walang-wala at sickly, frail, di ba? With disability and with no visible means of support, karapat-dapat lang na mabigyan. Ngunit ang isang bureaucratic answer to that question, ay ganito. Yung proposal ng budget kasi for this year, pinopropose last year. Kung naging 60 ka this year, hindi ka kasali. So hindi ka naisali sa budget. Baka yan yung functional answer, isali sa budget. Pero hindi kailangan mag-antay ng 10 years. Ang tanong ni Lynn, 60, 70 ang makakatanggap. Paano kung 62 o 61 ka at talagang nangangailangan ka? Dapat bigyan pansin. So, ang kita ay siyempre wala pa ang trabaho sa atin. Tatanungin sa DSWD at sana tulungan mo akong itanong sa DSWD ito